Praise God. Isang magandang gabi po sa ating lahat, mga minamahal mga kapatid sa iba't ibang mga churches at lalo na sa ating pong home church sa Jesus Christ, the Living God, World Outreach Ministries na siya pong nagdadala nitong ating pong live stream. At ito po ang inyong lingkod, si Pastor June Cortez from San Pablo City, Laguna. So, purihin ng Panginoon, lahat po ay invited sa ating pong live stream, sa ating Bible study. Please invite your friends at para hindi lang tayo makaalam ng mga kapahigan ng Diyos mula sa kanyang salita. Kaya praise God, let's pray mga kapatid. Heavenly Father, maraming po salamat, Panginoon, sa iyong pong biyaya, sa iyong kabutihan, sa bawat isa sa amin. Amin pong pinapasimulan misa pa ang Bible study na ito at misa pa hiniling namin na magpakahayag ka, Panginoon, sa bawat isa. Through your Spirit, our teacher, you will reveal yourself to us. And Lord, those who are sick right now, ipatong mo po ang iyong kamay sa kanilang mga may sakit karamdaman. Those who are physically sick, emotionally wounded, heal them, Lord, in the name of the Lord Jesus Christ. Yung po mga mayroong prayer requests, tatagpuin mo sa gabing ito, Panginoon. Maraming salamat at hiniling po namin to anoint us with the fresh anointing of wisdom and revelation para po maintindihan namin malalim na bagay na nagmumula sa iyo. Thank you, Father God. Salamat po sa pagpapala mo sa bawat isang walang sawang patuloy na may uhaw, may gutom sa iyong salita na patuloy namin kasama sa amin po live stream. Bless their lives, Lord. Bless them, Lord. At sa lahat na makakapanood pa nito after this live stream, dalangin po namin na mapagpala po sila. And your word will change their life forever. Thank you, Father God. At sa gabi ito, fill us with your Spirit. Immerse us in your presence, Lord. In the name of the Lord Jesus Christ, so be it, Lord. Amen. Amen and amen. Praise God. Salamat sa walang kamatayang awit ni komposisyon po ni Pastor Luis Boy Baldomaro. Thank you, Pastor Luis Boy Baldomaro sa patuloy na pagpapagamit ng iyong awit. Okay. Buksan po natin ating Bible sa Ephesians chapter 6. Ang title po ng ating pag-aaral ng salita Diyos sa gabi ito ay The Armor of Light. The armor of light is the armor of God. Bakit tinawag na the armor of light ang armor of God? At ang tatalakayin po natin ay how to wear the armor of God. Paano sinusuot ang armor of God? Ito ay na-preach ko sa aming church one Sunday, kamakailan lang pero I believe kahit paulit-ulit sa salita ng Diyos, merong fresh revelation ang Panginoon at may mga bagong ipinapakita ang Panginoon sa atin. Basta wag lang mawawala yung uhaw natin sa salita ng Panginoon. God will always reveal something new sa atin. Lahat po ng revelation are already in the Bible. Kaya wala pong new revelation. Meron po fresh revelation. Kaya siya sabi ko may bagong pinapakita, it doesn't mean na merong new revelation. Wala pong new revelation. Meron fresh revelation. Para bang sinabi natin na, merong bagong bakery doon, sarap magluto ng pandesal. Bago yung pandesal. Bagong luto, pero matagal yung pandesal. Bago pa tayo maging tao, pandesal na yun. So, yan ay fresh pandesal.
So, ganun din sa ating pag-aaral sa salita ng Diyos, walang new revelation, pero merong fresh revelation. No? At may mga pakikita sa ating bago, hindi naman bago sa new revelation, kundi bago sa ating pagkaunawa. Pero matagal na yan, nasa Bible na. Binigyan tayo ng illumination or revelation ng Holy Spirit, kaya nakikita natin yung mga malalalim na bagay na hindi nakikita ng ordinaryong tao. Okay. So ngayon, basahin po natin ang Ephesians chapter 6, verse 10 and 11. Sabi dito, finally, be strong in the Lord and in the strength of His might. Put on the full armor of God, so that you will be able to stand firm against the schemes of the devil. No? Sabi dito, katapos-tapusan, magpakalakas kayo sa Panginoon. No? Maging malakas kayo sa Panginoon. At sa kalakasan ng kanyang kapangyarihan. Sa kapangyarihan ng kanyang kalakasan. Alam mo sa dalawa. So, finally, my brethren, be strong in the Lord and in the power of His might. Magpakalakas kayo, mga kapatid, sa Panginoon at sa kapangyarihan ng kanyang walang hanggang kapangyarihan. Okay. At isuot nyo, pinasusuot, isuot nyo ang baluti ng Diyos, that you may be able to stand, upang inyong malabanan, makatayo kayo sa pakikipagbaka labang sa ating kalaban na si Satanas, laban sa kanyang mga panlilinglang, no? At mga strategy na hindi na bago sa atin. Alam natin strategy ng diablo. Upang tayo din makatayo at labanan natin siya. Okay? So dito sinasabi, bago natin malaban si Satan, kailangan nakasuot tayo ng armor of God, no? Baluti ng Diyos. Ano ba yung armor of God? It is designed for protection, to protect the warrior. Yan po ang armor. May iba-iba po kasing klaseng armor, no? Sa iba-ibang kingdoms na nakaraan, unang panahon, sa Roman Empire, ang mga Roman soldiers, ang armor nila harap lang. Wala ang likod. No? Kaya sa mga Roman soldiers, they will continue to fight hanggang sa kamatayan, pero hindi sila pwedeng tumalikod. Pag tumalikod sila, baka masaksak sila o mapana sila sa likod. No? Kaya bawal tumalikod, laging face-to-face sa kalaban. Kasi yung covering nila, yung protector nila, ay nasa harap lang, wala sa likod. Ganon din naman tayo. No? Ano mang labanan, huwag kang tatalikod sa labanan. No retreat, no surrender. Basta harapin natin ang lahat ng uri ng labanan. No? Maging sino mang diablo yan, wala yan sa atin. At anumang klaseng, iba-ibang klaseng demonyo, wala rin yan sa atin. Tandaan nyo, yung ating pinaksa nito mga nakaraang linggo, the authority of the believers. No? At pinaksa natin kung gaano tayo kapangyarihan kay Kristo, kung paano si Jesus at tayo iisa, because we became the body of Christ. No? His anointing is our anointing. His power is our power. No? What belongs to Him belongs to us. Lahat ng minanan ni Jesus ay pinamana rin sa atin. No? Hindi 100% kay Jesus, tapos pipiraso siya ng konti, tigto 20 tayo o tigto 10% tayo. Hindi ganon. Kung 100% minanan ni Jesus ang buong kayamanan ng kaharian ng Diyos, all the riches and wealth of God's kingdom belongs to Him now and forever, pinamamana rin sa atin. Bakit tayo ganong pinagpala ng Diyos? Because, balik tayo doon sa salitang, we became the body of Christ. You cannot separate the body from the head. You cannot separate the head from the body. Parang ako,
habang nakadugtong itong katawan ko sa ulo at habang may ulo ako, buhay ang katawan. Kaya sa Middle East, ang parusa sa kamatayan, pinupugutan ng ulo pa rin eh. Ano? Alam niya, para sigurado, pag naputol ang ulo, wala na talaga. Patay na. Yung silya elektrika eh. Pag nag-malfunction yung kuryente, limbawa biglang na bibitayin na yung kriminal, biglang nag-brown out. At sandali lang siya na kuryente. At pagkatapos ay nahimasmasan. Matapos na ibaba yung switch, nag-brown out. At sandali lang siya na kuryente. Nako, malaya na po yun. Kinoconsider ng batas na waring siya ay binitay na. Hindi pwedeng, sandali lang. Nag-brown out, uulitin natin yung pagkuryente sa'yo. Hindi ganon. Against sa human rights, against sa batas ng hustisya yun. Kaya kahit sandali siya na kuryente, swerte siya. Malaya na siya. Naganap na yung sentensya sa kanya. Parang kinonsider na matay na siya. Ganun yun eh. Kaya lang, malas pag hindi nag-brown out. Kaya sa Middle East, pugot ulo pa rin eh. Kinukwento nung office mate ko nung nagtrabaho siya sa Middle East eh, nakakapanood daw siya ng ganun. Sa plaza binibitay, pinupugutan ulo. Yun daw napanood niya eh, yung berdugo may hawak na yung berdugo na puputol ng ulo doon sa bibitayin eh. Yung pinaka battle axe, yung malaking palakol, hawak-hawak nung anak nung berdugo, nasa unahan yung batang maliit. At buhat-buhat niya yung battle axe, yung malaking palakol. Hindi pala palakol. Yung malaking sword. Malaking sword. Hawak-hawak ng bata. Then, ibibigay sa tatay niya. Yung tatay niya, yung berdugo, yung pupugot. Sa harapan ng mga tao, in public talaga, sabi niya, maging mga bata nanonood, pagpugot ng ulo. Sa atin, against yan sa human rights. No? Hindi uubra at masyadong brutal, ika nga. At kawawa yung mga bata nakakapanood noon. No? Either na magkaroon sila traumatic experience or maging mamamatay tao rin sila in the future. Okay, so it's for that. So, tandaan niyo ating pinag-aralan, kaya dinala ko kayo dito sa paksa na The Armor of God kasi natalakay natin for several weeks, siniris natin yung how to cast out demons, how to fight, how to destroy the devil and all demonic hosts, how to cast them out. Pinag-aralan natin yan. Then pumunta tayo sa topic na authority of the believers para alam nyo na meron kayong karapatan to use the name of Jesus. We can exercise the authority and power of the Lord Jesus Christ na parang waring siya mismo ang dumarating. His presence will come at siya mismo magpapalay sa demonyo. Ang kapangyarihan niya will be activated at dumarating ang presence niya when we declare or when we call upon the name of Jesus. Okay? So, pag ginamit natin, dineclare natin ang pangalan ni Jesus, demons will flee, at nanginginig pa, sila ay aalis sa katawan ng taong pinoposes nila. Ganyan po yan. So, mismong si Jesus ang nagpapalayas sa paraan na pinagagamit sa atin ang pangalan Jesus, the mighty name of the Lord Jesus Christ. Sabagat sabi sa Philippians chapter 2, verse 10, so that at the name of Jesus, every knee will bow, and those who are in heaven, on earth, and under the earth. Doon sa three realm na yun, ay, that every tongue will confess that Jesus Christ is Lord to the glory of the God, the Father. Luluhod daw yung mga nilalang sa tatlong daigdig na yun.
No? Ano yung tatlong daigdig? Mga tao sa ibabaw ng mundo, mga kaluluwa sa ilalim ng lupa, sa underworld, sa tinatawag na hell, no? At yung mga angelic hosts sa heaven, whether they are fallen angels or angels of the Lord, all of them will bow down in the name of the Lord Jesus Christ, sapagkat ang pangalang Jesus ang itinaas ng Ama at pinarangalan lupa at ginawang makapangyarihang pangalan na hindi ito pwedeng gamitin na para sa tao, sapagkat ito ang pangalan ng Diyos na ibinibigay sa atin, no? Pinagkakatiwala sa atin, to be used for His glory. So it's either we cast out demons by using the name of Jesus, by declaring it, no? Or kung ikaw na may mananalangin, may pangangailangan ka, call upon the name of the Lord, no? Darating ang presence niya. Okay? So yan ang pangalan Jesus. So ginagamit natin ang pangalan Jesus. Every time we call upon the name of Jesus or we declare the name of Jesus, dumarating po ang kanyang presence. Naalala ko, sabi nung okay, baby Christian pa, sabi nung friend ko, ka-office mate ko na nag-disciple din sa akin, sabi niya, alam mo, masamang, hindi maganda rin pag-usapan yung mga demonyo, no? Lalo na sa mga baguhan. Why? Ako. Kasi every time na pinag-uusapan ng mga demonyo, na ano yan, proud sila. Dumarating ang presence ng mga demons, no? Dumarating at naghihintay sila ng chance kung paano sila ay makaka-atake o kung paano sila ay makapaglilinlang o kung paano sila ay makapagbibigay ng oppression and sa katawan ng tao or demonization or demon possession. Yan ang hinihintay nila, no? At kaya totoo nga yun. Yung isa sa mga church members namin, isa sa mga church member namin noon, nasa langit na siya ngayon. Yun po yung church member namin, nagbakasyon sa Bataan. Nandoon yung kita-kit sila ng mga barkada niya. Naku, pinagkwentuhan nila yung mga demonyo. Tapos, pagkakwento nila ng mga demonyo, yung isa, may kinuha pa yung isa. Pinagmalaki pa yung occult book, maliit na occult book. At pinagpasapasahan, tiningnan ng bawat isa. Naku, miya-miya, habang pinagkukwentuhan niya at tinitingnan yung occult book, na-glorify si Satan. Na-invite ang mga demons at pinagpopossess yung bawat kabataan doon ay naposes ng demonyo. Ang hindi lang naposes yung member ng church namin na merong Holy Spirit. The rest, puro hindi pa born again. No, kaya naposes. Yung demonyo, nagpalundag-lundag doon sa bawat sa kabataan at yung church member namin kabataan ay walang tigil na kinakakas out. No? At kinuwento niya sa akin. So, ganun yun. No? So, mag-iingat tayo, no? Pwede lang natin banggitin yung mga demonyo, mga strategy, pwede lang pagkwento kung gino-glorify natin at itinataas natin ang pangalan ni Jesus. Okay? Diba, may naposes demonyo at kinuwento, tinastify mo, napalayas po namin sa pangalan ni Jesus. O yun, the victory for the glory of the name Jesus. Pero pagkukwentahan mo, ganun ba yung mga demonyo? Ano kaya ang nasa isip ng mga demonyo? Naku, yan ang nag-i-invite sa kanila. So, same with the Lord Jesus Christ. Every time na pagkwentuhan natin ang pangalan Jesus, every time we mention His name, every time we declare His name, every time we call upon the name of Jesus, ay dumarating po yung presence ng Panginoong Jesus. Okay, dumarating po ang presensya ng Panginoong Jesus. Ganun po yan. So, ngayon, we know how to use the name of Jesus. We all know that we have the authority of the Lord Jesus Christ and we have the authority and right to use His name, to exercise His power, the power of the Holy Spirit by using the name of Jesus. No? So, ginagamit natin ngayon, panlaban, Satanas, inaharap natin, pangalan ni Jesus, and every time we declare the name of Jesus, dumarating ang presence niya.
Kaya umaalis yung mga demonyo. Okay? Now, pinag-aralan natin how to cast demons at the authority of the believers. Now, kailangan pag-aralan natin ito. No? Sa spiritual warfare and deliverance, kailangan alam natin ito. Ang alin? The armor of God. Or kung tawagin sa Bible ay the armor of light. Dito sa Ephesians chapter 6 binanggit na sabi ay be strong in the Lord and in the power of His might. Tapos sabi and put on the armor of God upang tayo ay makatayo na malabanan natin ang diablo sa lahat ng kanyang mga strategies at mga taktika. No? Let's put on the armor of God. So, ibig sabihin, meron tayong part to put on or to wear the armor of God. Iniuutos sa atin ng Diyos. Put on the armor of God. No? Hindi pala automatic na ibibihis ka, ang Diyos ay ibibihis sa atin ang armor of God na wala tayong bahagi. No, tandaan ninyo, nung nilikha ng Diyos ang tao, na merong free will. Ang kasabihan niya, God allows what you will allow. No? Papahintulot ng Diyos yung ipahihintulot mo. Gagawin ng Diyos yung pinili mo na gusto mong mangyari. Kung ano yung pinili mo at pinaniniwalaan mo at pinili mo, whether it is good or bad for you, no, i-allow ng Diyos. No? I-allow. Yun ang rules, yun ang batas in the realm of the Spirit. Hindi pakikialman ng Diyos yung kursunada mo, yung gusto mo, yung pinili mo. Hindi niya pakikialman. No? Pero ang magagawa lang ng Diyos ay convince tayo at bigyan tayo ng informasyon na we must choose God, we must choose those godly things na pinapakita o binigay sa atin ng Panginoon. Piliin ang kabutihan, iwaksi ang masama. Piliin ang blessing, iwaksi ang sumpa. No? At nandun po yan sa Genesis, sa Deuteronomy chapter 30 verse 19 na katunayan na binigyan tayo ng Diyos ng free will. No, hindi pakikialman ng Diyos ang free will. Kaya laging merong God's part, merong man's part. Ang lumikha at gumawa ng proseso ng kaligtasan natin ay ang Diyos. Siya ang nag-isip, siya ang nagplano, siya ang gumawa, siya ang nagsimula, siya ang tumapos. Walang bahagi ang tao doon. Okay? Now, nakaready na ang regalong salvation. Nandiyan na. At iniaalok ng Diyos sa lahat ng tao. Ngayon, yun ang part ng Diyos. Ialok, ibigay sa tao, yung gusto niya na mabuting bagay na taglayin o tagkapin ng tao. Pero dahil binigyan tayo ng Diyos ng freedom to choose our destiny or yung free will, may bahagi ang tao. As sabi si John 3:16, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, no? Isinugo niya ang tagapagligtas, namatay sa krus, nabuhay na maguli, umakyat sa langit, now ready na ang tao maligtas. Ano ang bahagi ng Diyos? Dumating ang tagapagligtas at binayaran ang ating mga kasalanan. Now, ano naman ang bahagi ng tao para maligtas? As sabi sa John 3:16, that whoever believes in Him will not perish but will have everlasting life. Ang bahagi ng Diyos, ibigay, i-offer sa ating kaligtasan. Ang bahagi ng tao ay tanggapin ang tagapagligtas at tanggapin ang regalong kaligtasan. We must act by our faith. Acting by faith means to receive the gift of God, gift of salvation. Ganon din, no, sa spiritual warfare at sa pagharap natin sa kalaban, magtatagumpay tayo, ano, walang defeat. Binigyan tayo ng Diyos na assurance that we are more than conquerors.
lahat ng mangyayari, anumang gawin ni Satanas, wala na siya magagawa. We are more than conquerors. Anumang labanan in every battles of life, we can overcome. Champions tayo sa lahat ng pakikipagbaka. And we can defeat the devil and any kinds of demons, anytime, anywhere, any place. We can defeat all those demonic hosts in the name of Jesus. No? At meron tayong 100% na victory. Kaya lang, may bahagi tayo. Ano ang bahagi natin? Number 1, to believe the promises of God. Yung pangako ng Diyos sa atin, yung kanyang mga salita, paniwalaan natin. Number 2, we must act by faith. Meron tayong gagawin. Aakto tayo. Ang bahagi ng pag-akto o pag-act by faith is to obey God. Yung pangako ng Diyos, sampalatayanan, and always obey the promise of God. Always obey the word of God. Kung may iniutos ang Diyos, sundin. Ano? Kung may pinapaalis sa iyo ang Diyos, sundin. Kung may pinagagawa sa iyo ang Diyos, sundin. Mahalaga ang obedience. Okay, mamaya babanggitin ko kung bakit mahalaga ang obedience. So, yan ay uri ng paghakbang, pag-akto. No? So, ano yung number 1? We must believe the promise of God. Number 2, we must act or obey the promise of God or the word of God. Okay? At number 3, no, merong pinagagawa sa atin ng Diyos. We must always be in the presence of God. Yun po ang gustong-gusto ng Panginoon. Yung prayer time natin, ano? Ang desire ng Panginoon sa atin, nananabik ang Panginoon to always visit Him in His presence, always immerse ourselves in the presence of God, lingering in the presence of God, magbabad tayo sa presence ng Diyos during our devotional prayer time. Yan po ang kinasasabikan ng Diyos. Yung tagpuin tayo during our prayer times. Yan ay bahagi na binigay sa atin ng Diyos to always pray. Sabi nga ay pray without ceasing, manalangin na walang patid. So yan ang isang napakahalaga na pinagagawa sa atin ng Diyos na let us always choose, piliin natin, desire and choose to always be in the presence of God. Yan ang gusto ng Panginoon sa atin. No? Laging meron tayong choices inalaw tayo ng Diyos na pumili. At once na piliin mo yung gusto ng Diyos, God will bless your life forever. Tingnan nyo, sabi dito sa Deuteronomy chapter 30 verse 19, ano? Sabi dito, I call heaven and earth to witness against you today that I have placed before you life and death, the blessing and the curse. So choose life in order that you may live, you and your descendants. No? Sabi dito sa Tagalog, tinatawag ko ang langit at ang lupa para sumaksi. Ang witnesses ay ang heaven and earth sa sasabihin ng Diyos. No? Against you today, sa sasabihin ng Diyos sa atin ngayon. Na sabi ng Panginoon, sa buhay nito, sa ating mundo, at present, naglagay siya ng buhay at kamatayan. Naglagay siya ng blessings and curse. Pero may tip ang Diyos sa atin. Nagbigay siya ng tip. So, choose life. Piliin mo ang buhay upang ikaw at ang iyong lahi ay mabuhay magpakailanman. Ibig sabihin, piliin natin ang buhay. Paano mo mapipili ang buhay? Sa New Testament, sino ang inireveal na buhay ng Diyos? The life of God personified. The eternal life of God personified. Sino yun? Si Jesus. Sa John 14:6, sasabi, I am the way, the truth, and the life. No person can come to the Father except through me. Lahat dadaan kay Jesus. Siya ang daan, ang katotohanan, at ang buhay. Kaya pag pinili si Jesus, mabubuhay ka forever. Tapos, pag pinili mo si Jesus, be sure, yung
knowledge, yung wisdom na revelation na binigay sa ng Diyos, kung bakit ginusto mong piliin si Jesus, meron ka kasing kaalaman. Meron kang wisdom and knowledge na binigay sa ng Diyos, kaya pinili mo siya. Ngayon, ipamana mo yun sa iyong mga anak at sa mga inapo para hindi lang ikaw maliligtas, kundi pati ang future generation mo. No? Sino ang merong gusto na siya lang maligtas? Wala. Gusto natin yung kaapu-apuhan natin. Magtamo ng kaligtasan para sa eternity, sama-sama rin tayo ng pamilya natin, makikita natin mga anak natin, mga inapo, mga apo sa tuhod, apo sa buong-buong. Masaya yun, makikita mo yung lahi mo, kasama-sama tayo sa langit. Yun ang design natin, kaya ipamana natin yung katotohanan ipinakita, pinamana sa atin ng Diyos. Share natin sa ating mga anak, mga apo. Okay? Now, the armor of God is, yung armor ng Diyos ay tinatawag na armor of light, no? Sa Romans chapter 13, verse 12, ito po ang sabi, the night is almost gone and the day is near. No? Mag-uumaga na, sabi. Therefore, let's rid ourselves of the deeds of darkness and put on the armor of light. No? So, ibig sabihin, mag-uumaga na. Magmamadaling araw na. Madaling araw na, mag-uumaga na. Ibig sabihin, malapit nang matapos ang panahon. Merong labanan at meron tayong dapat gawin. Ano yun? Therefore, let's rid ourselves of the deeds of darkness. Sa ibang translation, ang ibig sabihin, ang idea ay ganito. Hubarin natin yung mga karumihan, kasamaan at kasalanan na nagawa natin. Paano nahuhubad yun? By confessing our sins to God. By confessing our sins to God. Sa ganung paraan, kapag kinonfess mo at pinagsisihan mo ang iyong mga kasalanan, anumang kasalanan nasa iyo, hinuhubad mo yan. Parang damit na marumi na hinuhubad mo. Okay? Now, may kasunod dito. And put on the armor of light. Meron dahilan, at merong blessing kapag ka hinubad mo yung maruming damit mo. Ano yung maruming damit? Yung mga maruruming nagawa mo, pinagsisihan mo, at inamin mo sa Diyos, pinagsisihan at kinonfess mo sa Panginoon. Confess your sins before God. Repent of all your sins and confess it to God. At ang sabi, and the blood of Jesus will cleanse us from all our sins. Immediately, lilinisin tayo ng Panginoon by the power of His precious blood sa lahat ng karumihan. Lilinisin tayo. Kaya sa ganun para, when we repent and confess our sins, hinuhubad natin para maruming damit yung karumihan na naibihis natin. Okay, ano ang blessing pag hinubad? Ngayon, pag natanggal yung karumihan mo, yung mga kasalanan, pinagsisihan mo, you can stand before God as a holy child of God, holy sons and daughters of God. Before God, tinitingnan ka ng Diyos as holy or saint of God. Sa Catholic Church, at tinuro sa atin, ang mga saints ay yung mga namatay. Pero sa Bible, ang mga saints, yung mga buhay ng mga Kristiyano na nabubuhay sa pangalan ng Panginoong Hesus. Yung sumusunod at pinamumuhay ang Panginoon. We are the saints of God. Okay? Ngayon, anong mangyayari kapag napatawad tayo sa ating mga kasalanan, para bang hinubad mo ang maruming maputik na damit? Ano nang nangyayari? Bibihisan tayo ng Diyos ng bagong kasuotan. Sa ganung paraan, kasabay nito, pag hinubad natin ang maruming damit, ibinibihis naman natin ang malinis na damit, at ito hindi basta damit, kundi this is the armor of God. We are putting on the armor of God when we confess and repent of our sins. We are putting on or wearing
the armor of God. So ito ang step number 1, how to put on the armor of God. Number 1, confess and repent your sins before God. No? Confess it. Repent of all your sins. Number 2, no? Linger in the presence of God. Stay, abide, no? Dwell in the presence of God sa loob ng ilang oras, no? Hindi lang sandali, kundi sa loob ng ilang oras. No? Sabi nga ni Jesus sa kanyang malagad, wala ba kayong hindi niyo ba gusto mag-pray kahit man lang isang oras? Ang minimum hour pala dapat sa prayer ay 1 hour. And to be in the presence of God, kailangan hindi mabilang ang oras. Isa sa mga mighty man of faith na ginamit ng Panginoon noong 19th century was Smith Wigglesworth. Naku, dynamic, powerful servant of God. Nasa medical records, patay, binuhay ng Panginoon under his ministry ay nasa 22 daw. Yun yung recorded na may medical records. Paano yung walang medical records? Lampas pa ng 22 or 20 or 22. No? Yun yung naparecord lang. Paano yung walang hindi naparecord? Meron siyang power to raise the dead. Diba? Ang mga alagad, ginawa rin niya. Mga prophet ng araw, ginawa rin niya. Si Jesus, ginawa din niya. So, with God, all things are possible. I believe, hanggang ngayon, pwedeng mag-manifest yung mga ganyang kapangyarihan. At si Smith Wigglesworth, yung putol na paa, nagkakaroon ng paa. No? At yung mga may kapansanan na hindi na pwedeng gumagaling. No? Amazing yung power ng Diyos sa kanyang buhay. At yung mga tao curious, nagtataka, siguro, gaano ka tagal na oras sa panalangin itong mama na ito. No? One time, may nagtanong sa kanya, Brother Smith, ilang oras kayo kung kayo manalangin? Sabi niya, walang oras eh. Ano yung ibig niya sabihin? Kasi magpe-pray daw siya sa kwarto, sa loob ng ilang sandali, then, afterward, pagtayo na mula sa pagkakaluhod, wala nang patid. Non-stop praying. Yun ang tinatawag na pray without ceasing. So, after na tumayo sa kanyang devotional time, continuous pala yung prayer niya, sabi ni Smith Wigglesworth. Kaya walang oras. Wala siyang alam na oras na hindi siya nasa presence ng Panginoon. Yun po yung babad sa presence ng Diyos. And the more you linger, the more you stay in the presence of God, the more you will become powerful, and the more na yung armor ng Diyos sa iyong buhay ay magiging solid, kakapal. Alam nyo, na-discover ko, merong measure, may sizes ang armor ng Diyos na kung tawagay armor of light. Dito sa Romans 13 verse 12, tinatawag na armor of light ang armor of God. Bakit? Kasi yung totoong spiritual na itsura or wangis ng armor of God. Sa Ephesians 6, ang describe na armor doon ay sabi, put on the armor of salvation, your helmet of salvation, breastplate of righteousness, your loins girt with truth, your feet shod with the preparation of the gospel of peace, take the shield of faith, the sword of the Spirit. Armor ng Roman soldiers, yung binabanggit doon, para maintindihan, just put on the armor of God for spiritual warfare. Yan siya sabi. But actually, in the realm of the Spirit, pag pinakita sa atin ng Diyos yung kanya-kanyang armor natin, lahat tayo may kanya-kanyang armor, it's like a bright light na nakakover sa atin. Nakakover sa atin yung bright light. And that bright light is the presence of God Himself. That bright light covering us is the armor of God for our protection. That bright light covering us is the anointing of God. It is the anointing of God, the glory of God,
the presence of God, the power of God upon your lives. Okay? Ibinibihis yun yung kapangyarihan yun. Listen mga kapatid, ito yung nabanggit ko ng malakaraang Bible study. There are two types of anointing that we have received from the Lord. Ano? Number one is the anointing in us. First John chapter 2 verse 20 and 27. The anointing in us, ang Holy Spirit and His anointing nasa loob natin, dwelling in us. So anong purpose? For personal natin, para sa personal natin. Anong purpose for personal? To become like Jesus. To bear fruit in the Spirit. To become like Jesus, and the fruit of the Spirit is Christ-likeness. That is the fruit of the Spirit. Yun describe sa Ephesians chapter 5 that the fruit of the Spirit is love, joy, peace, long-suffering, meekness, gentleness, goodness, temperance, faithfulness, are all that Christ-like character. Yun ang Christ-like character at si Kristo mismo yun. So, yung anointing in us, ang purpose is to bear fruit with the Christ-like character. No? For personal benefit yon. Yung anointing in us, to become like Jesus, to become holy, righteous, at maging pure ang puso natin. Okay? Now, yung second anointing that we have received from the Lord is upon us, covering us. And that covering us, that anointing, is the armor of light, our protection. Okay? Kung bakit tinawag ang armor of God na armor of light? Kasi in the realm of the Spirit, para tayong mga bumbilya nagliliwanag. Na-discover ko yan sa mahabang panahon. Ako po na more than 40 years na sa Panginoon. Ano? More than 40 years, almost 46 years na Kristiyano na po ako. At sa Ministry of Deliverance, almost nasa 36 years na po tayo sa Ministry and Deliverance. Yung mga na-interview natin na na-deliver, sila mismo nagte-testify na sabi nila, ang tingin nila sa akin, sa mga kasama ko, sa mga Kristiyanong kasama ko na nagmi-minister, ang liwanag. We are like bright light na maliwanag pa sa sikat ng araw. Nagniningning tayo. That ningning, yung bright light na nakakover sa atin is the armor of light. Okay? At na-discover ko rin na may mga sizes yan. Eto, merong manipis, merong makapal-kapal, at may makapal, at merong pinakamakapal. Yes. At yung mga nakaka-experience ng deliverance, nagtetestify sila na hindi pare-pareho yung bright light or armor of light na nakasuot sa atin. May mga Kristiyano manipis yung armor. May mga Kristiyano makakapal yung armor. May mga Kristiyano medyo lang. Parang t-shirt, small, medium, large, extra large, double XL, triple XL. Yes, gano'n. Yes. Merong ganyan, ano? Iba-iba sizes. Merong nag-testify ganito. Na born again po ito, former Satanist, at totoo yung kanyang testimony. Ang kanyang mission na tinanggap from the devil is to destroy churches. No? Pumapasok sa mga churches, nagpapanggap na born again, then nagiging close sa pastor, then finally, sa mga members, then finally, magkakaroon ng kasalanan sa loob ng church sa pamagitan niya at mawawasak ang church, ipapahamak na yung pastor, magagalit ang mga members sa pastor, gagawa sa story, mga strategy yan, ano? Now, meron siyang isang church sa pinuntahan. Hindi ko na sasabihin kung anong church niya, hindi Pentecostal, hindi charismatic. Hinanap niya yung pastor. Sabi, pwede ba makausap ang pastor niyo? Gusto ko umattend dito sa church niya. Ay, sandali lang, ano? Tapos, lumabas yung pastor, no? Naku, sabi niya, bulong niya sa kanyang Panginoon, sa kay Satanas, Boss, Lord, kaya ko itong pastor na ito. Kaya ko. Bakit? Nakita niyo yung pastor, ang nipis ng armor. Ang nipis-nipis. No? Then, maya-maya, tuwa siya, maya-maya,
Lumabas yung matandang babae, nagulat siya. Ang kapal ng ng glory ng Diyos. Ang kapal, naluma pa yung pastor. Bakit gano'n? Finally, naipahamak yung pastor na yun. Nasira po ang church na yun, no? Ginawa niya ng issue yung pastor. At yung pastor, kaya pala manipis ang armor, yung glory ng Diyos nasa kanya. Kasi merong ginagawang hidden sin. Merong asawa yon, may pamilya, pero may girlfriend sa Amerika. Nakikipag-communicate siya na hindi na pinagsisisihan yung kasalanan. Okay? Kaya pala ang nipis nung armor. Ang nagpapanipis yung kasalanan. Ano naman ang nagpapakapal? Ito ang nagpapakapal. Listen, the more you linger in the presence of God, the more you pray, it will increase in measure. Pray and pray and pray, and your armor of light will increase. Tataba ng tataba, no? Parang taong tumataba, nag-i-increase. The fatness of your anointing will increase in measure. Yung sinasabing the fatness of your anointing has power to destroy the works of the devil. Pag tumaba, yung anointing, yung covering, yung armor mo, the more na ito ay mataba, the more na ito ay makapal, the more it is easy to destroy the devil and all this demonic host. The more na makapal ang armor, the more nakatatakutan kayo ng mga demonyo. Totoo po yan. No? Kaya, yung matanda na makapalang abay, prayer warrior pala at walang ginawa. Ang ministry niya, matanda na, ay puro pray na lang, pray ng pray, nananalangin, intercede, prayer warrior. Kaya pala ko mapal yung Pangalawa, na nakapagpapakapal sa armor of God, no? Anong dapat? Pray, linger, stay in the presence of God. No? Magbabad. Alam niyo yung pagmamarinig ng karne, no? Pag gagawa ka ng beef steak or pork steak, ano yung binababad? Adobo, Adobo. Pag binabad, yung karne, yung pinagbabaraan na toyo at suka at kung o kalamansi, Kung ano yung pinagbabaraan ng karne, yun ang magiging lasa ng karne. Ang tanong, alin ang mas malasang karne doon sa pinagbabarang? Yung binabad ng 10 minutes o yung binabad ng 2 hours? Natural, mas maa-absorb ng karne yung lasa ng pinagbabarang kung mas matagal ang pagkakababad. Ganyan din in the presence of God, mas matagal ka sa presence ng Diyos, mas maa-absorb mo kung ano meron ang Diyos. He is love, He is joy, peace, long-suffering, meekness, yung personality ng Diyos, yung Christ-like character, the blessings of God, God Himself, His glory, His anointing, everything na meron ang Diyos, everything na meron ang kaharian ng Diyos, maa-absorb mo, ini-invite mo ang blessings ng Diyos na pumunta sa iyo the more you stay and linger in the presence of God. At ang resulta, the more na ikay bumabad sa presence ng Diyos, the more na ikay magiging kamukhang-kamukha ng Panginoong Jesus. Remember, si Jesus, nung makasalubong na yung 2 demon possessed, nangatog sa takot. Anong gagawin mo sa amin? Anak ng Diyos, parurusahan mo ba kami nang wala sa panahon? Alam nila, malapit na kalang panahon. Pero natakot sila dahil hindi pa time biglang nandito ang anak ng Diyos. I-judge ba kami? Natakot sila. At lumabas sila sa katawan ng tao, sa takot. Nakita nila si Jesus, kilala nila si Jesus. No? Ganon din ang Kristiyano, babad kay Jesus, babad sa presence ng Diyos. Ang nakikita sa inyo ng mga demonyo ay ang Panginoong Jesus. Yes. Remember sa Galatians chapter 3 verse 27, ang sabi, those who are baptized in Christ have put on Christ. Ang mga nabautismo kay Kristo ay ibini si Kristo. Yung salitang baptize means to immerse,
And I believe yung Galatians 3:27, may mga theologians and Bible scholars nagsasabi, hindi pa yun ang water baptism. Kasi ang water baptism ay baptism in water. Ang nag-officiate ay ang mga ministers. Ang baptism in the Holy Spirit ay ang Holy Spirit, ang baptism in the Holy Spirit, ang nag-i-initiate niyan ay ang Panginoong Hesus, siya ang baptizer. Ang baptism into the body of Christ ay ang Spirit. Ang sabi sa salita ng Diyos, tayo ay nangabautismuhan sa pamagitan ng isang Espiritu. Nabautismuhan tayo sa katawan ni Kristo through that one Spirit. Ibig sabihin, ang nag-officiate ng baptism into the body of Christ, ang gumagawa niyan, ang Holy Spirit. Okay? So, yung Galatians 3:27, may mga naniniwala na yung salitang baptism means to immerse. When you are immersed in the presence of God, you are putting on the Lord Jesus Christ. Not only in water baptism, but every time you immerse yourself in the presence of God, you are putting on Christ, and Christ in you and upon you is His presence in the Spirit. Okay. Now, ito pong armor na ito, as sabi ay put on the armor of God. So, ang may-ari nitong armor na ito ay ang Diyos. Sa Kanya po yan galing. Ipinasusuot lang sa atin. So, ang Diyos mismo nabibihisa ng armor. He is clothed with that glory light, with that armor. Tayo tinatawag sa atin na armor for our protection, pero sa Diyos, that glory is His covering. He is covered by that glory. Pakikita ko sa inyo sa Bible. Okay, banggitin ko muna, ang nagpapakapal that will increase the measure of our armor is prayer, the presence of God. Number 2, obedience. Malaki ang role na obedience. The more you obey God, the more na pakapal ng pakapal. You obey God, kakapal. You obey God again, kakapal uli. The more you obey God, pakapal ng pakapal yan. The more, every time you obey the word of God or His commands or His commandments, the more na kumakapal na dadagdagan. You will increase in the anointing of God every time you obey God. Okay? Mahalaga yun. I-reverse natin. Baligtarin natin. Ang obedience, nagdadagdag ng kapal ng anointing, nagdadagdag ng kapal ng armor. Okay? Baligtarin natin. Disobedience. Ano ang disobedience? Ang disobedience ay, ang hindi pagsunod sa Diyos ay kasalanan. So in other words, sin, ang kasalanan, kung ang pagsunod ay nagbibigay ng increase sa measure ng size ng armor, baligtarin nyo ang obedience. Disobedience. Disobedience is sin. So, ang kasalanan, ang magpapanipis naman, ang magmaminus, magsusubtract, magbabawas sa kapal ng anointing. The more you commit sin, the more ito ay panipis ng panipis, ng panipis, ng panipis. Kaya pala yung isang testimony na nakita niya yung pastor na anipis ng anointing, kasi meron siyang kasalanan na hindi inire-repent sa Diyos, hindi pinagsisihan. Kaya anipis ng anointing niya. So, sin, ang kasalanan, ang mag-aalis ng covering, ang kasalanan mag-aalis ng anointing, ang kasalanan mag-aalis ng glory, ng armor of God sa ating buhay. Pwedeng maalis yung armor of God kapag tayo ay nakagawa kasalanan at paulit-ulit nadadagdag kasalanan. Pwedeng maalis na ang armor, matanggal, and you are open target kay Satan. Kaya ano sabi doon sa binasa Romans 13 verse 12? Tanggalin mo na yung mga kasalanan, repent.
Alisin mo, hubarin mo mga kasalanang nagawa mo. Repent of all your sins and confess it to Jesus. Confess it to God. Then immediately the blood of Jesus will cleanse you. Pag wala na yung kasalanan, saka ka pa lang mabibihisan ng Diyos ng armor. At meron tayong part to put on the armor of God. Hubarin yung karumihan. At magbabad sa panalangin. At sumunod sa Panginoon. Yung tatlong yon ang bahagi natin. Ang bahagi ng Diyos, available ang armor for our protection. At walang diablo, demonyo o walang mga curses ng mga mangkukulam ang tatalab sa atin. We are covered by the armor of God. Ano-ano ang dapat gawin? Number 1, huwag niyo kalimutan, repent of all your sins. Confess it to God. At pag nirepent, meaning, hindi mo na uulitin, na-convince kang mali. Yun ang metanoia to change your mind. Pag napalitan ng pag-iisip mo, na-convince ka, mali pala yun. Huwag mo lang gagawin. Pag inulit mo, hindi ka pa nagre-repent. Yung repent, repeat, repent. Hindi siya nagre-repent pa. So, ibig sabihin repentance, you will never commit that sin again. Yun, repentance, okay? Number 1 yun. Number 2, pray, stay, linger, immerse yourself in the presence of God. Number 3, obey, obedience. Okay, obedience. So, baligtarin natin, reverse natin. Ano makapag-aalis ng armor of God? Una-una, disobedience, nagpapanipis. Ang kasalanan, nagpapanipis ng armor. Hanggang sa finally, yung kasalanan, hindi mo kinonfess, unconfessed sin, pwedeng mag-alis ng armor sa'yo and you'll become open target sa kaaway. Hindi ka na nananalangin. So, numinipis yung iyong covering. At hindi mo kinonfess ang kasalanan, pwedeng mawala ang covering. That covering is the glory of God, the light of God. Yung mismo rin ang covering ng Panginoon. Gusto makita sa Bible? Okay? Pakita ko sa inyo sa Bible na ang Diyos mismo is covered by that glory. Okay, Psalms 104. Ito sabi po, Psalm 104 verse 1 and 2. Bless the Lord, my soul. Lord my God, you are very great. You are clothed with splendor and majesty. Ikaw ay nabibihisan ng splendor, ng kagandahan, ng kaluwalhatian, ng karangalan. Verse 2, covering yourself with light. Tinatakpan mo, binibihisan mo, you are clothed, you are covered. Covering yourself with light, as with a cloak. Parang balaban na nakalukob sa iyo ang light, ang bright light na yan, which is the glory of God. Stretching out heaven like a tent curtain. At yun ang tingnan natin. Verse 2, covering yourself with light as with a cloak. Tinatakpan mo, you are being clothed with that bright light, which is your glory. Na it is like a cloak, parang balabal, parang kumot na nakalukob sa iyo, yung bright light. At ganyan yung nakikita sa atin ng mga demonyo, tayong mga Kristiyano. That bright light. Okay? Now, yung mga unbelievers, yung hindi pa born again, wala niyan. Wala niyan. Mga Kristiyano lang, mga pinanganak sa kaharian Diyos, ang meron yan. Okay? Now, tingnan nyo ang sabi for our protection yan. Sometimes, ang glory ng Diyos sa Bible, nakikita na very bright light, And sometimes, nakikita yan na tulad sa apoy. Burning fire, Nagliliyab na apoy na nakalukob. Tandaan nyo nung Day of Pentecost, nung dumating ang Holy Spirit, inauguration, first coming, first buhos ng Holy Spirit, Acts chapter 2, nung dumating ang Holy Spirit with merong matching sound, ugong,
At dumating ang malaking apoy doon sa upper room na kinaroroonan ng 120 disciples. Then yung malaking apoy niya na biglang na-divide at dumapo at nanahan at lumukob sa bawat isang 120 believers. At ang sabi sa Bible, sila ay, and they were all filled with the Holy Spirit. Dalawa ang na-experience nila. In filling of the Holy Spirit. The anointing in them. Pangalawa, the covering, the clothing, or the baptism of the Holy Spirit. Dalawa yung na-experience nila. Baptism of the Holy Spirit and infilling of the Holy Spirit. Okay? At sila yung nagpasunang magsalita ng ibang wika. At nilamon sa original na Greek, hindi basta parang tangso pa. Yung tangso pa, yung umpisa yun. No? Tangso pa, nasa ulo. Dahil biglang, boom! Lumukob sa kanila. Kaya ang tawag doon ay baptism of the Holy Spirit. No? Hindi lang pumasok sa kanila, kundi sila ay totally immersed in the presence of the Holy Spirit, being clothed with power, being clothed with the Holy Spirit. Acts chapter 2, nandoon po yan. Ngayon, may binanggit si Jesus, no? Na bago mangyari yan, in-inform ni Jesus sa kanyang mga alagad, no? Sabi niya, go into all the world and preach the gospel to all nations, baptizing them in the name of the Father, Son, the Holy Spirit. And those who believe and is baptized will be saved. Those who will not believe will be condemned forever. No? Then, inutusan niya, humahal kayo sa buong kadulong-dulunan ng mundo, ipangaral ng Ebanghelyo. Then, nagbali ang Panginoon. Pero teka muna, manatili muna kayo sa Jerusalem hanggang sa kayo ay mabihisa ng kapangyarihan mula sa itaas, mula sa Ama. At sa Luke 24 verse 49, ito ang sabi. Ang sabi ni Jesus sa verse 48, you are witnesses of these things. 49, and behold, I am sending the promise of my Father upon you. Ano yung promise na yun? The Holy Spirit. But you are to stay in the city until you are clothed with power from on high. Ano sa palagay niyo yung clothing of power na yon? That's the armor of God. For their protection, that's the armor of God. Hindi yung protection ng armor of God. That's the power of God upon our lives. Yes, powerful tayo. Yung sabi ko, anointing in us for our personal benefits, no? To become like Jesus. Ano yung covering, armor of light, yung anointing upon us? Actually, that is the armor of light. Anong para kanino? Para sa iba yun. Ano? At para sa atin, to cover, to protect us, and then para sa iba. So that we can minister with power to the body of Christ. So that we can release the power of the Holy Spirit. So that we can cast out demons. And as we fight the devil and all those demonic hosts, we will be under God's protection. Why? Because we are being clothed with that armor of light. Kaya sabi ni Jesus, teka muna, manatili muna kayo sa Jerusalem. Before you go, before you evangelize, manatili muna kayo sa Jerusalem. And after a week, that was Sunday, bumaba ang presence of the Holy Spirit at binihisan sila ng kapangyarihan. At ang kapangyarihan niyan, ang armor of God. Okay? The armor of God. At sa Zechariah chapter 2, meron ako ikukwento sa inyo dito. Zechariah chapter 2, verse 5. Ito. Kaya sabi ko sa inyo, minsan, ang armor of light is like a fire. Like a bright light, like a fire, no? Nag-glow tayo. At alam niyo ba yan yung original covering ni Adam and Eve? Yes. Nandoon niya sa Psalms chapter 5 and 6. Psalms chapter 8, verse 5 and 6. At sabi, what is mine that you're mindful of it? Ano tawag doon? You crowned him with glory and honor. Yan yung original man, si Adam and Eve, na nung umpisa sila ay kinoronohan
kinoronohan, crown them, crown them with glory and honor. Alam niyo yung salitang crown, hindi yun yung corona na pang Miss Universe. Ha? Yung salitang crown ay sa Hebrew ay atar. Atar. Na ang ibig sabihin ng atar ay to surround, to encircle. And once that glory light, that was the glory of God, surrounding them, encircling them, to surround, to encircle, yun ang atar. Meaning to protect them, to cover them. No? Yun yung unang-unang covering, clothing, na binigay ng Diyos sa tao. Pero, nawala, naalis, nahubad kay Adam and Eve. Kaya, after yun, magkasali sila, kaya nakita nila, hubot-hubad sila. For the first time, napahiya sila. Gumawa sila ng mga dahong damit. Naawa ang Diyos, madaling masira. Ginawa sila ng damit yari sa animal skin. See? Maawain ng Panginoon. At yun, naging covering. Itong covering natin. Ano? Pero ang original covering natin, yung glory ng Diyos. Special kasi tayo sa Diyos, kaya yun ang ginawa niyang clothing, covering natin. That will protect us. No? Sinabi ko ito last time, sabi ko, lahat ng creatures na nilikha ng Diyos na merong care, merong pagmamahal, kaya lahat ay binigyan niya ng covering. Para sa taglamig, protektado, sa tag-init, protektado. Tingnan niyo yung mga whales, mga shark, ang kakapal ng mga skin niya mga yan. Kahit sa yelo, hindi sila giniginaw. Design yung makapal na skin nila, hindi sila giginawin. Sa mga cold climates, sa Alaska, sa North Pole, yung mga aso, lalago ng buhok. Yes, yung mga tagaroon talaga. Sa Pilipinas, sa tropical climate, kit-kit ang mga buhok. Bakit? Marunong ang Diyos Aanihin mo malagong buhok sa tropical climate, di pinawisan, nainitan ng aso. Yung aso na isang church member namin, si Kurt, meron siyang yung aso na parang bear, na Japanese dog, bear, nandito sa Pilipinas, no? Nag-collapse, nahimatay, dahil yung iba pala, ine-aircon pa yung mga ganyang makakapal ang buhok. Ine-aircon. Hindi sanay sa tropical climate, nahimatay yung aso. Ang kapal ng buhok, parang oso, parang bear. Yun ang covering nila. Ang snake, merong scales. Merong, tama, ang isda, may scales. Ibon, may feathers. Lahat ng mga, buaya, may makapal na skin. Lahat ng creatures may covering. Tao lang ang wala. Bakit? Kasi nahubad. Ano original covering bigay sa atin ng Diyos? The glory of God surrounding us. Now, dito sa Zechariah chapter 2 verse 5, ito, ang sabi, but I declare the Lord, sabi ng Panginoon, will be a wall of fire to her, sa Israel, on all sides, and I will be the glory in her midst. Poprotektahan ng Diyos ang kanyang bayan. He will be like a wall of fire. And I will be the glory in her midst. Yung wall of fire na yon is the glory of God. And the glory of God is the same glory upon our lives, which is our armor of light. Okay? Okay. Now, so yun po yan. Now, sa aking pagtatapos, may kukwento ko sa inyo. Yung former Satanist, nag-testify na na-born again, ang mission niya is to destroy churches. Ano? Yun yung kinukwento kanina na nakita, manipis yung armor ng pastor. Ito, meron na naman tinarget siya, isang church. Yung church ay church nung isang kaibigan ko, no? Na pastor. Na matindi ang anointing nito sa deliverance. Pinuntahan niya sa lugar na yun. Napapunta siya doon sa, sabi niya, Lord, ito po ba? Yung Lord na tinatawag na si Satanas o yung mga demonyo, Lord, ito po ba? Hindi yan, kakampi natin yan. Yung katapat, yung malapit dyan. Alam niyo kung anong church yun? Hindi ko nasasabihin. Kakampi raw nila. Alam niyo bit kakampi? Yung church na yun, hindi naniniwalang Diyos si Kristo.
Siguro alam niyo na kung anong church ko. Doon siya napapunta. Maganda yung building No? Hindi kakampi natin yan Doon, yung malapit dyan, yung tinuro. At pagpunta niya doon, nagtanong siya, pwede po, saan po dito yung pastor niyo? Sabi nung usher, yun no, yung nasa pulpit. Pagtingin niya, kasi target na yan yung pastor kaibigan ko yun, kaya ako alam Sabi nung demon-possessed na tao, may assignment to destroy the churches Lord, hindi ko kaya yung man of God na yun. Alam mo yung sinabi niya? Nakita niya sa pulpit, may walls of fire sa paligid ng man of God. At sa tabing gilid, may dalawang anghel na mayroong bunot na espada. At yung pastor niya is surrounded, encircled with the fire of God. Naalala ko siya dito nung Zechariah 2:5. And sabi pa, that I declare the Lord will be a wall of fire to her, and on all sides I will be the glory in her midst. That wall of fire is the glory of God. Okay? Kaya hindi ko kaya. Then, nung siya pumasok doon sa loob na yun, doon siya nabuking na siya possessed by demons. By 23 demons. Pumasok siya, nag-iisyoso, hindi na siya makalabas dahil start na service, sa ayos ay nagsasayaw ng mga tao, nagpupuri sa parang, ang tawag dito, nagpanik siya. Hindi niya maya kung saan siya tatakbo. At hindi nga, surrounded with the glory of God, bumagsak siya at sabi niya, ang feeling ko, sumabog ako. Ang pakiramdam niya, sumabog yung espiritu niya. At doon, afterwards, sinuka niya yung mga puso ng tao na kinain nila nung sila ay nagsiseremonya sa Church of Satan. Yung mga puso ng tao, sinabi talaga niya, kumakain sila ng puso ng tao. Pumapatay din sila, kinukuha nila yung puso. No? Ako'y naniwala na totoo, nung umpisa medyo, baka naman drama lang ito. Sumabog at na-born again yun. Doon nila alam ng mga pastor na possessed pala at inalagaan nila. No? Hanggang sa yung taong yon ay completely delivered, naging evangelist sa Mindoro. At nung makita ko yung friend ko na yun, sabi ko, pastor, kamusta si Juan? Yung inalagaan nyo, balita ko, nag-backslide daw. Hindi nag-backslide. Evangelist na ngayon. At talaga, saan? Sa Mindoro. Okay. So, hindi totoo yung balitang nag-backslide. Hindi totoo yun. Okay. So, ganun pala yun. Ngayon, may pangalan yun. Hindi ko na babanggitin ang pangalan. Okay, babanggitin ko lang rin. Ted Papa ang pangalan. Pinalitan nila ng Jenner, no? Kasi Ted Papa, pangalan ng demonyo no? Pinangalan sa kanya. So, nung nag-deliver siya at na-born again, pinangalanan na ng church na Jenner. Okay. Now, nung umpisa medyo, baka naman ito drama lang, haka. Then one time, kinukwento ko sa inyo, sa church, nagpe-preach ako. Merong isang anak ng matagal ng church member namin, napasinsay doon, umaten. No? Umaten. At nung pagbaba ko, excited siya, Pastor, may sasabihin ako sa inyo. No? Bihirang umaten yun. No? Kasi nasa ibang lugar, yung nani niya, nandoon, pinasyalan, napa-attend na rin siya. Yung sinabi ng pangalan, Jenner, Ted Papa, na-meet ko na yan. Na-meet. Dito lang sa Laguna. No? Hindi ko ba kung sa Kalamba o ano. Totoo yan. Yan sinabi niyo yan. Totoo yan. Bakit? Kasi yung friend ko nag-invite sa akin, attend daw kami ng church. Akala ko, church ang born again. Hindi ko akalain, satanist pala yung friend ko. At pagdating namin doon sa bahay, isang bahay, bungalow, ang dami mga naka-dissenting damit na mga tao na mga mukhang mayayaman, nagkukwento sa labas. Sabi ng friend ko, sige, step in ka na, pasok ka na dyan sa kwarto. Paghakbang sa pinto, biglang nakita niya sarili na, nasaan siya? Ilalim ng lupa, no?
I think doon sila fellowship, ganun. So, dinala siya sa boat ko, ano-anong sound, the weird sound, pinarinig sa kanya, siguro binibrain mo siya. Then, it's time to worship their God. Nung siya umupo na, akala nga siya sa born again. May katabi siya, weird. Nanlilisik ang mata, natatakot siya. Sabi, narinig ng pangalan, si Ted Papa. At sabi nga, parang possessed ng demonyo, nakaganon. Di kumikilos, nakakatakot itsura, parang possessed ng demonyo. Tapos lumabas yung pinaka-minister, parang priest. May dalang tray, may dalang pitchel na dugo, ang laman. At yung tray, puso ng tao na in-slice. Sabi niya sa friend niya, friend, parang puso ng tao, hindi puso ng tao, kakain tayo, no? Di ayoko, sige, kakain ka lang. Tsaka yung parang dugo, hindi, juice yun, juice. Naku, hindi raw siya napilit. At umalis siya. Sabi ko, mapalad ka, hindi ka kumain nun. Dahil kung kumain ka, magagaya ka kay Ted Papa, possessed by 23 demons. Kaya sabi niya, Pastor Jun, kilala ko, namit ko na yan si Ted Papa. Nakita ko in person, katabi ko pa. Nakakatakot itsura, possessed by demons at that time. Kaya sabi ko, ay salamat sa testimony. Witness ka, na totoo pala yung istorya. So mga kapatid, hanggang dito na lang. Oh. So makikita nyo na the armor of God is the glory of God upon our lives. Protecting us, covering us, empowering us. That's for our protection and that's for our empowerment. You know? Para makapag-minister tayo to cast out demons in the name of Jesus, to lay hands on the sick, and to minister to the body of Christ, kung ano ministeryo mo, magamit mo under God's anointing. Hanggang dito na lamang po, mga minamahal. Please don't forget to like this video and please share this truth to all your friends. Bihira po ang nakakaalam to revelation na ito, and I thank the Holy Spirit ni-reveal sa atin ang mga malalalim na bagay na ito from the Word of God. Thank you, Holy Spirit. All glory belongs to Jesus. Heavenly Father, maraming po salamat, Panginoon, sa iyong biyaya sa Bible study namin ngayong gabi. And those who are sick, let them all be healed. Yung mga may karga, set them free, Lord. From that demonic oppression, set them free. From demonic possession in the name of the Lord Jesus Christ. Maraming po salamat, Panginoon. At sa gabi ito, all glory and honor belongs to our Lord God the Savior, Jesus Christ. Amen and amen. Pwede nyo i-share ang video na ito, i-post nyo sa mga group chat, ipadala nyo sa mga kaibigan nyo. Kailangan malaman nila ang katotohanan, no? Na binigay ng Diyos sa atin, kabutihan ng Panginoon, and God, and how God is protecting us. Amen. Thank you, Lord. Thank you, Lord. May the grace of Jesus and the love of the Father and the fellowship of the Holy Spirit be with you all in Jesus' name. God bless you all, mga kapatid. Pagpalain kayo ng Panginoon at hanggang next week po ulit. This is Pastor Jun Cortez. God bless everyone. Shalom.